Mahinang mangitlog, napakamahal na ng commercial feeds. Walang kita sa pag-aalaga ng heritage chicken. Mahirap maghanap ng buyer at isa pa napakahirap nitong alagaan. Logi ang kalalabasan. Isang magandang araw sa ating lahat mga kaparmers, kaway-kaway sa ating mga nanonood. Para sa ating mga kaparmers na nagbabalak pumasok sa farming business o pag-aalaga ng heritage chicken, huwag nyo na pong ipagpatuloy kasi dadiretsuhin ko kayo, wala hong kita dito. Marami na ang nalugi sa pag-aalaga ng heritage chicken, kaya wag na po kayong dumagdag. Kaya para sa ating mga kaparmers na nagbabalak mag-resign, mag-for good, mag-retire, umuwi sa kanilang mga probinsya upang magsimula sa ganitong negosyo, baka magsisi kayo sa huli. Mahirap bumalik sa back to zero. Babalik ka na naman sa trabaho, maghahanap, at yung iba, babalik sa abroad. Kaya ngayon pa lang, pag-isipan nyo ng 10 beses. Alam kong marami yung mga OFW natin gustong umuwi sa Pilipinas para pumasok sa farming business. Especially yung mga magtatayo ng backyard farm sa pag-aalaga ng manok o heritage chicken. Meron akong naunang in-upload na video tungkol pa rin sa pag-aalaga ng heritage chicken. Merong isang kaparmers o isang nasa abroad na nag-comment. Ang sabi niya, mas masarap pa rin ang buhay sa abroad dahil tuloy-tuloy ang sahod, every month may sahod, hindi bumabagyo, hindi araw-araw nakakaranas ng ulan, hindi katulad sa Pilipinas. Which is, tama naman mga kaparmers, diba? Kaya para sa ating mga kababayan, kung maganda ang inyong trabaho, especially kung nasa abroad kayo, magtrabaho lang kayo habang buhay. Hindi naman darating ang panahon na kayo ay magkakasakit at manghihina. Kasi ang pag-aalaga ng heritage chicken at papasok ka sa farming business, pahirapan, hindi ka kaagad kikita. Hindi katulad sa empleyado, magtatrabaho ka lang, uuwi ka sa bahay, kakain, tutulog, babalik ka na naman sa trabaho. Ganyan ang buhay abroad, buhay empleyado. Danas na danas ko ng ilang taon yan mga kaparmers. Alam ko marami sa inyo hindi alam ang aking background. Pero alam niyo ba mga kaparmers, naging empleyado ako ng almost 10 years sa bansang Qatar. Sa mga hindi pa nakakaalam, hindi naman ako nagmamayabang. Ang sinasahod ko ay 7,000 at ang bonus ko ay umaabot ng 4,000 to 5,000 every month mga kaparmers. Ito po yung patunay mga kaparmers. Nagalit pa nga ang pusa nang nag-withdraw ako sa aking sahod. Para sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa Saudi, sa Qatar at sa Dubai, alam kong marami ang tataas ng kilay sa akin. Sasabihin nila, ganyan ba talaga kataas ang sahod mo? Bakit ano ba ang trabaho mo? Isa lang naman ako na tagagawa ng bulaklak, tagagawa ng bouquet, yung literal na tagagawa ng bulaklak na ibinibigay bilang pangregalo sa birthday at mga occasion at mga kahit anong event. Para sa inyong kaalaman, 8 years po ako nagtrabaho sa bansang Qatar. Wala nang iba. Sa bansang Qatar lang mga kaparmers. Unang salta ko, 1.5 ang aking sahod as a flower maker mga kaparmers. Tapos nag-resign ako. Pahirapan pa nga ang mga panahon na yon kasi hindi ako binibigyan ng papilis sa aking dating employee. Ang ginawa ko, nilakasan ko ang aking loob at nakapag-apply ako sa isang pure Qatari. Lumakas po ang aking loob mga kaparmers. Sabi sa akin, huwag kang mag-alala dahil alam ko ang batas dito sa Qatar. Sabi niya, ako ang bahala sa iyo. Doon lumakas ang aking loob at nakapasok ako sa kanyang company. At wala pang isang taon mga kaparmers, nagsirado ang company na iyon dahil pasarado na pala yon at palugi na ang mga panahon na iyon. Ang ginawa ko na naman mga kaparmers, instead na uwi ako ng Pilipinas dahil sa araw na yon, December 4, tandang-tanda ko pa mga kaparmers, namatay ang aking tatay. Ang aking plano, uuwi ako sa Pilipinas pero hindi inaasahan mayroong isang company na nakita ko na nag-o-offer ng 7,000 pataas na sahod mga kaparmers. Nag-apply ako doon at sa awa ng Diyos ako ho ay nakapasok. Sa araw na yon na pagkamatay ng aking tatay at sa araw na yon na interview ako at na-hire ako sa bago kong company. Yun po yung pinakalast ko na trabaho sa Qatar. Kaya sumasahod ako ng 7,000 plus bonus na 4,000 to 5,000 every month mga kaparmers. Kaya para sa ating mga kaparmers na nagbabalak pumasok sa farming business, pag-aalaga ng heritage chicken, yung aking mga sinabi,
baliktarin nyo lang yun mga ka-farmers dahil yun po ang katotohanan. Dahil sa pag-aalaga ng heritage chicken, mapa-egg production man, meat production, at lalo na kung magbibinta tayo ng mga pambreeding, ay sigurado ako mga ka-farmers, kikita tayo at maaari tayong umasinso. Nadepende na lang yan kung papaano tayo didiskarte, kasi sabi ko nga sa inyo, kung mas madiskarte tayo sa ating farming business, 100% mas malaki ang ating kikitain. Kaya kung mapapanood nyo yung mga nauna kong videos about sa pag-a-advise, kung ikaw man ay nasa abroad pa, magpatanim kayo ng mga organic na patuka na pwede natin ibigay sa ating mga alaga. Kasi malaking tulong yan sa mga panahon na kagipitan pagdating sa patuka ng ating mga alaga. Maraming mga OFW na nagko-comment sa nating video, nagsasabing sa ganitong buwan, magpo-for good na sila, uuwi na sa kanilang mga probinsya para magsimula sa farming business. Saludo po ako sa inyo dahil alam ko sa inyong puso at isipan, hindi lang pagpa-farming, hindi lang kita ang inyong gustong mangyari. Ang gusto nyo, makasama nyo ang mga mahal nyo sa buhay. Ayan yung pinaka-importante dyan. Nakikita natin yung ating mga anak habang sila ay lumalaki. Nandyan tayo sa kanilang tabi para makapag-advise at kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating asawa at ating mga parents kung nandyan pa sila. At para sa ating mga ka-farmers na nagtatanong kung nagbibinta tayo ng decal brown, nagbibinta ho tayo. Pero mas inuuna natin yung mga nandito sa ating mga lalapit. Kasi pag malalayo mga ka-farmers, hindi pa natin kinakaya kasi kinukulang ng supply sa ating araw-araw na produksyon. At para sa ating mga ibang mga ka-farmers, nagsasabing wala na daw decal brown sa Pilipinas. Ang totoo yan mga ka-farmers, wala nang malalaking mga company na nagpo-produce o nagsusupply ng decal brown. Totoo po yan mga ka-farmers. Pero hindi yan totoo na wala na ang decal brown sa Pilipinas. Marami pa rin ang mga nag-aalaga yung mga backyard farm. Kaya kung hanap nyo talaga ay decal brown, hanapin nyo sa Facebook, punta kayo sa FB group at maghanap kayo doon sa mga nag-aalaga ng heritage chicken. Kasi bawat lugar sa atin, katulad dito sa Leyte, sa ibang lugar sa Mindanao, mayroon yan mga FB page about sa mga nag-aalaga ng heritage chicken na nandoon tayo pwede makahanap at pwede tayo makapagtanong. At maaari mayroon makapag-refer sa inyo kung saan makakabili. Ang kagandahan kasi sa decal brown mga ka-farmers, napakaganda ng kulay ng kanilang mga itlog at ang shell, ang gaganda ng quality. Makapal siya at hindi dali-daling nababasag. Yan po ang kagandahan sa decal brown. At yung katawan nila, hindi kalakihan. Hindi katulad ng mga RIR na sobrang laki. Pag kumain sila, napupunta na lang sa kanilang katawan yung mga nutrients, vitamins na kanilang nakukonsume. Pagdating kasi sa decal brown mga ka-farmers, katamtaman lang ang laki ng kanilang katawan. Kaya hindi ganong karami yung mga vitamins na napupunta sa kanilang katawan. Yung iba nagpo-focus papunta sa kanilang egg production. Kaya ang nagiging resulta, magandang mga itlog ang kanilang napoproduce at makakapal ang eggshell. Mayroon tayo mga ka-farmers na nagtatanong magkano ba ang bintahan natin sa ating brown egg. Ang bintahan natin sa ating brown egg pagdating sa small ay naglalaro yan sa 290 bawat isang tray. Pagdating sa medium ay 300 at yung pinaka-last ay large. Wala na tayong jumbo. Ang ating large ay 320 bawat isang tray. At dito naman sa aming sari-sari store mga ka-farmers, binibenta natin ng 12 bawat isang piraso. Tinutumbasan lang natin ang bintahan ng mga white eggs na ibinibenta sa mga ibang mga sari-sari store. At para sa ating mga ka-farmers na nagtatanong, okay ba ang kanilang egg production kahit pinag-ahalo natin ang layer feeds at ang mga organic? Para sa amin mga ka-farmers, okay na okay ang kanilang egg production. Kasi ang mga heritage chicken, mangingitlog yan kahit pure organic yung ating ibinibigay. Hinahaluan ko lang ng 20% to 30% na commercial feeds o layer feeds ang ating mga patuka ng ating mga decal brown o heritage chicken para maging mas maganda ang kanilang egg production. At sa tubig naman na kanilang iniinom, naghahalo tayo ng egg 1000 para mas makatulong sa kanilang mas maganda na pagdami ng kanilang araw-araw
na egg production. Para sa ating karanasan, para maganda ang kanilang egg production, panatilihin natin mataba yung ating mga alaga at sakto sa patuka. Kung maaari, unlimited yung mga patuka natin pagdating sa ating mga organic para palaging busog. Pag palaging busog ang ating mga alaga, 100% yan matataba at babawi yan sa kanilang pangingitlog. At pag meron tayo napapansin na mahina na ating mga alaga, nasa gilid lang, nakapikit ang mata, ihiwalay na natin mga kaparmers. Kailangan meron tayong kulungan na nakahiwalay lang na nagsisilbing hospital para sa ating mga alaga. Doon natin gagamutin at pag malakas na, saka lang natin ibalik sa ating kulungan or doon sa marami natin mga alaga na mga manok. At kung mapapansin nyo, napakarami tayong tanim na papaya. Dahil ang papaya, mapabunga man, dahon ay pwede natin ipakain sa ating mga alaga. Kahit yung katawan mga kaparmers ay pwede. Pag natumba yung ating papaya, biyakin lang natin yung gitna ng katawan ng papaya ay malambot ho yan, tutukain yan ng ating mga alaga. At para sa ating mga kaparmers na nagtatanong kung ano yung magandang beddings para sa ating mga pugad, kadalasan na ginagamit ay rice hose, yung mga pinag-anihan ng palay or kogon. Pero mayroon pang mas maganda dyan mga kaparmers. Mas mainam mayroon tayong tanglad mga kaparmers kasi makakatulong yan pag nagkatay tayo ng heritage chicken. Totoo naman yan mga kaparmers. Masarap ang heritage chicken na sinabaw na may tanglad or kahit ginataan or adobo. The best pag mayroong tanglad. Pero pagdating sa ating mga pugad, mas mainam na tanglad yung ating ilalagay bilang bedding sa ating mga ilalim sa ating pugad. Kasi malaking tulong yan para maitaboy ang mga kuto ng ating mga alaga. Kung wala kayong maraming tanglad, gumamit po tayo ng oregano sa beddings ng ating mga alaga. Ang kuto yan mga kaparmers, simple lang yan. Yan po ay nagpapapayat ng ating mga alaga na sanhi ng panghina ng kanilang egg production araw-araw. So ayan lang mga kaparmers, kung mayroon kayong katanungan, maaari kayong mag-comment sa ating comment section. At para sa ating mga kaparmers na gustong magbahagi na pwede nating pagkakitaan, idea tungkol sa farming business, maaari niyong i-comment sa ating comment section. Baka sakaling makatulong sa ating mga kaparmers na gustong magsimula. At kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari mong isubscribe ang ating YouTube channel para malalaman mo ang mga susunod natin na i-upload na mga video na kapupulutan ng mga iba't ibang idea. At sa pamamagitan ng pag-share ng videos na ito, malaking tulong yan para mas marami pang mga kaparmers ang makakita at ma-inspire sa ating ibinabahagi about sa farming idea. Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating videos na ito. Mabuhay po kayo and God bless sa inyo at sa ating mga mahal sa buhay.